Filipino 4, Quarter 2, Week 5. Tala-arawan, opinyon at katotohanan. Mga pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mag-aaral ang kahusayan sa pagpapalawak ng bokabularyo, kamalayan sa gramatika, denotasyon o konotasyon, pangunawa sa tekstong naratibo, anekdota, tulang pambata at kwentong bayan, at tekstong informatibo, paglalahad muli o recount gaya ng tala-arawan at talambuhay ng sarili. Paglinang ng mga kasanayang produktibo gamit ang wika upang makalikha ng tekstong tumatalakay sa mga paksang lokal o regional na naangkop sa edad at nagsasaalang-alang sa kasarian batay sa layuning, konteksto at target na madla. Mga pamantayan sa pagganap. Nagagamit ng mag-aaral ang pagkakaroon ng kahusayan sa wastong gramatika, kaangkupan ng salita o retorika, estilo at estruktura sa paggawa ng salaysay ng karanasang lokal o regional at tungkol sa sarili, o talambuhay ng sarili o autobiography. Mga kasanayan. Una, nauunawaan ang tekstong naratibo. Pangalawa, nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Pangatlo, nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskuro. At pang-apat, nabibigyang kahulugan ang mga tekstong visual na namasid batay sa mga elemento nito. Nilalaman, pag-unawa at pagsusuri sa alamat ng palay-kayarian ng tekstong naratibo at pag-uugnay sa tekstong visual sa tekstong binasa, pagbuo ng salaysay. Unang araw, maikling balik-aral. Humanap ng kaparehang kamag-aral at gayahin ang ginawang usapan ng magkamag-aral na sina Kevin at Enzo. Sagutin ang mga gabay na tanong matapos itong gawin. Sina Kevin at Enzo. Enzo, alam mo bang dumalo kami ni Ate Sophie sa kaarawan ng pinsan namin doon sa Bulacan noong Sabado? Talaga ba? Ang dami sigurong dumalo roon sa kaarawan ng pinsan mo at tiyak akong pinaghandaan mo ang pagdalo sa kaarawan ng iyong pinsan. Aba, oo naman. Isinuot ko nga itong paborito kong sapatos at ipinigay ko rin ang regalong binili namin para sa kanya. Napakasaya siguro ang nagdaang kaarawan ng pinsan mo. Oo, tama ka. Napakasaya ng kaarawan ng aking pinsan. O sige, buhatin mo na iyang bag mo at tinatawag na tayo ni Sir. Mukhang pupunta na tayo roon sa Silid Aklatan. Mga gabay na tanong. Ano-anong panghalipamatlig ang ginamit sa usapan nina Kevin at Enzo? Doon o roon, ito at iyang. Mga gabay na tanong. Paano nila ito ginamit bilang panturo sa pangalan? Doon o roon, ginamit ni Kevin upang ituro ang lugar ng kaarawan ng kanyang pinsan sa Bulacan. Ito naman, tinutukoy sa paboritong sapatos na isinuot ni Kevin. At iyang, tumutukoy sa bag na iniutos ni Kevin na buhati ni Enzo. Panghikayat na gawain. Pumitas na mga letra mula sa puno upang makabuo ng mga salita. Ang mga letrang nakasabit sa puno na kapag pinagsama-sama at binuo ayon sa tamang pagkakaayos, ay mabubuo ang salitang nagpapakahulugan na talaan ng mga karanasan o nangyari sa buhay ng isang tao sa bawat araw. Isusulat lamang ang mga letrang mapipili upang makabuo ng salita batay sa dami ng guhit na makikita sa bawat bilang. Tiyakin lamang na tanging ang mga letrang makikita sa puno ang gagamitin sa pagbuo ng salita. Okay, now, umpisahan na natin. Okay, so ito, awa at tala
araw, wala, tara, awat, tawa, alat, larawan, arawan. Gawaing isa, pag-aaral ng salita at kahulugan. Isulat sa inyong kwaderno ang mga sumusunod na salita, ang kanilang kahulugan at gamitin sa makabuluhang pangungusap. Una, awa. Ang awa, daman ng pagkalungkot at pag-unawa sa kalagayan ng iba. Habag din ang isa pang kahulugan nito. Nakaramdam ako ng awa para sa batang natanggalan ng sapatos. Pangalawa, at. Ang kahulugan nito ay pang-ugnay na nagdaragdag ng impormasyon, katumbas ng and sa Ingles. Pangungusap, si Ana at si Ben ay magkasamang naglaro sa parke. Pangatlo, wala. Ang kahulugan ay hindi umiiral o di naroroon. Sabi ni Kuya, wala na raw tayong tubig dahil nasira ang gripo. Pang-apat, larawan. Ito ay imahe o representasyon ng isang tao, bagay o tanawin o retrato. Ang larawan ng kanyang pamilya ay nakasabit sa dingding. At pang-lima, arawan. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na ginagawa o nangyayari araw-araw. Ang pagsasanay sa pagbabasa ay dapat gawing arawan para gumaling. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa isa, pagbuo ng tala-arawan. Pagproseso ng pang-unawa. Muling balikan ang mga salitang nabuo mula sa huling gawain. So natatandaan nyo ba yung 5 salita? Balikan natin. Awa at wala, larawan at arawan. Mga gabay na tanong, ano-anong salita ang iyong nabuo? Okay, pangalawa, ano ang pinakamaikli at pinakamahabang salita ang iyong nabuo? Tama, larawan. Pangatlo, anong salita kaya ang mabubuo kapag isinaayos ang lahat ng mga letrang matatagpuan sa puno batay sa pagpapakahulugang binanggit sa naunang panuto? Tumpak, tala-arawan. Paglinang ng konsepto. Basahin at unawain ang maikling teksto na may pamagat na si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Sagutin ang mga gabay na tanong. Matapos sagutin ay ilabas ang larawang iyong napiling dalhin na ibinigay bilang isang takdang gawain o aralin. Sundan ang pagsasalaysay mula sa binasang teksto at isalaysay mo naman ang iyong personal na danas tungkol sa larawan sa susunod na gawain. Bukas, kailangan ninyong magdala ng isang larawan. Ang iyong napiling na larawan at ibigay o sundan ang pagsasalaysay mula sa binasang teksto. Ngayon, basahin naman natin si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok sa panulat ni Michael C. de los Santos. Ito ang larawang nakuhanan ni Kaloy. Sabado, Nobyembre 17, 2023.
Pasikat pa lang ang araw nang simulan naming akyatin ang bundok sa aming bayan. Kasama ko sina Kuya Paul at Simon at ang aking pinsang si Pipoy. Bitbit namin sa pag-akyat ang aming mga ilang personal na gamit, mga pagkain at tubig na inumin. Sa daan paakyat pa itaas ay makikita ang nagtatayugang mga puno na sa palagay ko'y puno ng nara. Batay sa resulta ng aking pananaliksik, ang nara, ito ang pambansang punong kahoy ng Pilipinas at ang panlalawigang punong kahoy ng Chonburi at Phuket sa bansang Thailand. Matatagpuan ito sa maraming lugar sa ating bansa, kadalasan sa mga pangunahing kagubatan at kapatagan. Kabilang din sa makikita ang ilang makukulay na bulaklak tulad ng rosas, kalachuchi at gumamela. Nagsisilbing musika sa amin ang huni ng ibon tulad ng maya. Bago ang Philippine Eagle, mababasa at itinuturo bilang pambansang ibon ang maya. Maraming ulit din kaming bumagtas sa mga ilog na napakalinaw ng tubig na sa tingin ko ay hindi kontaminado ng mga dumi o basura. Nagpapahinga rin kami kapag malayo na ang aming nalalakad. Napakaaliwalas ng panahon, kaya't para sa akin, mabilis naming narating ang tuktok ng bundok. Pagsapit namin sa tuktok, humanap kami ng malilim na lugar at inayos namin ang dala naming sapin at inilagay ang mga pagkain. Masaya kaming nagkwentuhan sa aming karanasan sa pag-akyat sa bundok. Namahinga kami sandali at dinama ang malamig na hangin at lunti ang paligid. Bago kami umalis ay ipinaalala ni Kuya Paul na sinupin namin ang aming mga kalat at huwag na huwag kaming mag-iiwan ng kahit isang pirasong basura. Mabilis kaming nakababa at ligtas kaming nakarating sa aming bahay. Talakayin naman natin ang Tala-arawan, ang kwento ni Kaloy sa bundok. Ang Tala-arawan ay isang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Ngayon, gamitin natin ang kwento ni Kaloy bilang halimbawa upang masagot ang mga tanong sa ibaba. Una, anong karanasan ang isinalaysay ni Kaloy? Kunin ang inyong kwaderno at isulat ang inyong mga sagot. Inulit ko, unang tanong, anong karanasan ang isinalaysay ni Kaloy? Pangalawa, kailan at saan ito nangyari? Kailan at saan ito nangyari? Pangatlo, sino-sinong kasama at ano ang ginawa nila sa tuktok? Sino-sinong kasama at ano ang ginawa nila sa tuktok? Pang-apat, ano naman ang mahalagang paalala ni Kuya Paul kina Kaloy bago sila bumaba ng bundok? Ano naman ang mahalagang paalala ni Kuya Paul kina Kaloy bago sila bumaba ng bundok? At huling tanong, matutukoy mo ba mula sa teksto ang pagsasalaysay na nagsasabi ng katotohanan at opinyon lamang? Magbigay ng halimbawa. Matutukoy mo ba mula sa teksto ang pagsasalaysay na nagsasabi ng katotohanan at opinyon lamang? Magbigay ng halimbawa. Narito ang mga detalye sa Tala-arawan ni Kaloy. Ang isang mahusay na tala-arawan ay naglalaman ng mga mahalagang detalye at emosyon na nadama sa buong araw. Mahalagang pangyayari ang paghahanda para sa pag-akyat at ang mga hamon na hinarap habang umaakyat. At ang pangatlo, ang pagdating sa tuktok ng bundok, ang pagkuha ng mga larawan at pagpapahinga. Ito naman ang paalala ni Kuya Paul. Ano ang mahalagang paalala ni Kuya Paul kina Kaloy bago sila bumaba ng bundok? So ito ang sinabi ni Kuya Paul.
Laging tandaan na maging maingat. Mag-iwan lang ng bakas ng paa at huwag kumuha kundi larawan lamang. Ang paalalang ito ay para sa kaligtasan at pangangalaga sa kalikasan. So ito ang sinabi ni Kuya Paul, huwag mag-iwan ng mga kalat. Pagkakaiba ng katotohanan at opinyon. Mahalagang matukoy kung ang pahayag ay nagpapahayag ng totoong pangyayari o katotohanan o pansariling paniniwala o opinyon. Ang katotohanan ay mga tunay na pangyayari, katunayan o katiyakan ng isang impormasyon o datos. Ito ay napatunayan na. At ang opinyon naman o palagay, pansariling pananaw o paniniwala hinggil sa isang bagay na maaring hindi nakabatay sa katunayan. So ang katotohanan, ito ay tunay na nangyari. Meron na tayong pruweba, meron na tayong proof na nangyari to. Ang opinion naman, ito yung sinasabi lang natin o yung pansarili nating pananaw o palagay o paniniwala hinggil sa isang bagay. So, maaari na hindi ito katotohanan. Mga panandang diskurso o katotohanan. Ginagamit ang mga panandang ito upang ipakita na ang pahayag ay suportado ng datos, pag-aaral o pinagmulan. Ito ang mga halimbawang pananda. Batay sa resulta o pag-aaral, pinatutunayan ng, mula kay or mula sa, sang-ayon sa, at mababasa sa. Ito naman ang halimbawa ng pahayag. Pinatutunayan ni Jose Rizal sa kanyang nobela na mahalaga ang edukasyon at gampanin nito sa isang bansa. Ito pang iba pang halimbawa. Batay sa resulta ng nakaraang halalan, itinanghal bilang senador si Riza Hontiveros. Mga panandang diskurso o opinyon. Ito ay mga personal na pahayag na nagpapakita ng sariling saloobin, damdamin o palagay. Maaaring mag-iba-iba ang opinyon ng bawat tao. Ito ang mga karaniwang pananda. Sa aking palagay or in my opinion, sa tingin ko, sa pakiwari ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin or if you ask me. Halimbawa ng pahayag. Sa aking palagay, malaki ang kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa ating paaralan. Iba pang halimbawa. Para sa akin, si Ramon Magsaysay ang pinakamagaling na pangulo ng bansa. Pagkilala sa teksto. Katotohanan ba o opinyon? Matutukoy mo ba mula sa teksto ang pagsasalaysay na nagsasabi ng katotohanan at opinyon lamang? Magbigay ng halimbawa. Pagsasalaysay ng katotohanan. Halimbawa, si Kaloy ay umakyat ng bundok noong nakaraang linggo kasama ang kanyang kaibigan. Ito ay nagpapahayag ng naganap. Ito naman ang pagsasalaysay ng opinyon. Sa tingin ko, ang pag-akyat sa bundok ang pinakamagandang paraan para mag-relax at magsaya. Ito ay personal na paniniwala ni Kaloy. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng dalawang ito ay susi sa kritikal na pag-iisip. Pinatnubayang pagsasalaysay ng pangyayari. Ngayon, isulat sa talahanayan ang tungkol sa pangyayari sa napili mong larawan. Gawing sanggunian ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng pagsasalaysay upang mabuo ito. Gumamit rin ng mga impormasyong halaw sa katotohanan at opinyon.
pumili kayo ng larawan na ipapakita sa klase at gawing gabay ito. Ang aking larawan, ilagay ang larawan sa inyong kwaderno at isulat kailan ito nangyari, saan ito nangyari, sino-sino ang mga kasama sa pangyayaring ito, ano-anong kaganapan sa larawan, at paano naganap ang mga pangyayari. Hanggang dito lamang ang ating aralin sa araw na ito. So magkita-kita ulit tayo bukas. Salamat!